Patapos na yung panahon na yung mga aktor ay sumasala nila sa entablado at maganda at nagpre-prepare na lang na hangaan ng mga manonood. Ito na yung panahon sa palagay ko ng mga aktor ay may say sa lipunang ginagalawan niya. Ito na rin yung panahon na ang actors ay nagbabahagi at nakikibahagi sa kanilang mga audiences. Dahil importante yun. Sabi nila dati, di ba, parang art is a mirror that reflects society. Tapos, na-debunk siya. Sabi ni Brecht, yung isang theater practitioner, art is not a mirror that reflects society. It's a hammer in which to shape it. Ang sabi naman namin, hindi mo na rin pwedeng idikta kung paano tatanggapin ng audience ang isang trabaho. So, ba't pwede mo buksan yung pluralismo, yung plurality, yung pagtanggap o pag-unawa sa isang gawa. Kaya sabi, baka naman art pa rin ay isang salamin kung saan ngayon magkakasama tayo dapat nananalamin. Tapos yung panahon ng artist ay messiah at magsasabi sa iyo na ito dapat ang gawin mo. Ito na yung panahon na sa halip na magbigay ka ng mga kasagutan. Ito yung panahon ng mga artista, ang mga aktor ay nagbibigay ng mga katanungan. Kung paano tayo dapat mamuhay, kung paano tayo dapat umunlad, kung paano tayo dapat magpatuloy ng kakasama. Matagal na akong fan nila. Gustong-gusto talaga yung Sipat Lawin. Tapos, syempre, ini-stalk ko yung Facebook. Tinitingnan ko yung mga activity, ganyan. Gusto ko talaga sumama. Oo, kasi tuwan-tuwa ako doon sa creativity nung yung mga productions, yung mga... Basta alam mo yung makikita mong puno-puno ng puso. So, ano po yung expectations niyo for this play? Fun? Kasi, well, love not. Marami namang... Ako, personally, marami akong issues sa love. Sorry. So, yun, expect ko na may makuha or whatever. Mga hugot, gano'n. Sabi sa amin, kasi since inakle siya sa amin nung Sipat, so talagang interactive audience participation talaga. Ako si J.K. Ricotche, ang Artistic Director ng Sipat Lawin Ensemble. Ang Sipat Lawin Ensemble ay isang edgework, site-specific performance company na layunin bumuo ng isang contemporary community theater at contemporary theater community. Ang Sipat Lawin Ensemble ay isa sa mga nasa forefront ng site-specific performances dito sa Pilipinas. Nagsimula siya sa paghahanap ng mga alternatibong spasyo o performance spaces sa labas ng teatro. Nagsimula kami magpalabas sa mga galleries, sa mga parking lots, sa mga living rooms, sa mga sala ng mga tahanan at sa mga kalis kung saan-saan bilang paghahanap sa mga panibagong lugar kung saan maaari magtanghal. Kahit gano'n kita gusto kong iligtas, ayaw mo mas maligtas sa akin. Mga palad mo yung hinawakan mo. Mga palad mo yung hinawakan. Ngayon titigan mo ako sa mga mata. Titigan mo ako sa mga mata kung sasabihin mo ayaw mo na. One line he said, what kind of life you wish for, but my preference is for life. But I feel like this is tender and a bit of old plasticism. I want you to take this shit with Helen Cards. I want you to bite hard. Iba niya, ito ay isang ensemble ng mga actors na nagmamanage din ng sarili ng programa para masustain yung kanilang ginagawa. Isa pang pinagkaiba nito ay ang mga actors o matitawag namin ng mga miyembro namin bilang mga players ay involved sa production process kung saan kami ay nagde-devise ng mga bagong trabaho. At may proseso din ito ng naniniwala ito ng artist sa isang social being, na mga actors ay communicators, at iti-train sila magkakasama. Magkakasama din kami sa survey, sa social, sa economics, sa cultural, sa political realities
na ang panahon, siya nag-inform naman sa uri ng trabaho na ginagawa namin. Si Sarah, Sarah Salazar, Company Manager for Internal Affairs ng Sipad Lawin, saka resident dramaturg. Love, This Is Not Yet a Musical. Yun yung last prod namin. Actually, pag tinatanong sa amin, anong kwento ng love? Love story siya. Love story siya ng mga love stories. It's a modern day myth about love. Ang isa sa mga questions nun is, how do you make, syempre, andun yung mga what is love, ganyan. Pero, in terms of performance making, how can you make love? How do you let the people experience love? How can it be felt in performance? So, I don't actually have a specific word para ma-encapsulate kung ano sa kabuuan yung Love, This Is Not Yet a Musical. Because definitely, it's not a normal theater production. It is an experience. It is a curated experience. It puts together different love stories from different people. At pagdating dun mismo sa production, Love Not becomes a platform, a shared platform for audiences and the artists to experience love, to show love, to remember love, to experience love together. Ang peg nga namin sa kanya ay isang Guinness-bound play with the most number of playwrights. Actually, JK and I were thinking about how to get contributions nung una. Parang, magko-contribute ba? Ganyan. Siguro naman meron kasi lahat ng tao may kwento tungkol sa love. Kahit para sa akin, walang lasa ang kape mo. Kaya minsan, mas mukha pang gatas kaysa kape ang iyong timpla. Cheers! Goodbye. I love you. I love you. I love you. Erica? So, nagsimula yung nagkaroon ng 4 mini events towards the main Love Not. So, may pool party kami, may speed dating edition ng Feb, tapos may tirada edition, may mass trial wedding. Tapos, ito yung mga platforms namin to get more people to contribute whatever they want to contribute about love. So, pwede siyang text-based works, poems, plays, short stories, kung may gustong magsabit ng nobela, why not? May mga nagsabit ng images, songs, pwede ka magsabit ng film, tweets, anything and everything under the sun. Welcome to LRT, Love Relationship Train. Paalala, para sa mga sasakay, ingatan ang mga sarili. Para sa mga gustong bumaba, pwedeng bumaba. Pwedeng bumaba. So the first challenge, of course, for us was to get contributions. The next step was to make use of these contributions and use them to form a production. And there were a lot of contributions. There were more than 200, I think, from over 70 contributors. Tapos, sobrang challenge namin na gawin siya, yung Love Not, dahil it's unlike anything we've done before. I
I mean, we've dealt with scripts, we've devised stories, pero this one, we had to start from scratch. And we had to make a story out of all of those stories. Kaya din, sinasabi nga namin, okay, ang Love Knot ay isang love story ng lahat ng mga love stories. And it was a challenge to devise the whole thing kasi yung proseso din sa device work, parang hindi mo lang kukunin yung text at i-execute siya as it is. You think of another form, another medium, and then you merge it with that to possibly create new meaning. At so i-times mo yun times 200. So, yun yung nangyari. And apart from dealing with these contributions, I mean, we had a team. Yung isang challenge din is to incorporate or paano ipasok yung works ng ibang collaborators, ng ibang artist collaborators. So, ang constant challenge is how to keep a leveling off, how to level off this spontaneity and this structure. Especially since when the audiences come, sobrang magbabago yung dynamics nung performance. Dahil isasama mo nga yung audiences sa performance. Let's make one whole circle. Ako si Brian Bango. Part ako ng community na binuo ng Sipat Lawin. Kami yung mga, nung una nag-start kami as fan base ng isang play, isang performance ng Sipat. Eyes, nose, the lips, hair, ears. Let's try to linger our fingers on this person. Wala akong masyadong theater background, but siguro yung mga high school theater, pero those are like minimal na performance lang naman. Basically wala talagang training, walang background, pero nanonood at interesado sa mga bagay na ito. Parang bibingka, may konting alat, parang chichirya, pero laging mabango. Amoy bagong lutong pandesal sa umaga. Hindi nga. Amoy bagong planchang damit. I think yung nakakuha ng attention ko sa Sipat Lawin ay yung non-conventional performance nila. First kasi yung dating idea ko, especially coming from the province, yung idea ko ng isang teatro ay may stage at ako'y manonood. Pero nung dumating ako dito at nanood ako ng theater ng Sipat, tumatakbo ako, sumisigaw ako, napapamura ako. At pwedeng-pwede yun sa performance space ng Sipat. So ito yung bagay na kung saan naging interesado ako. This person whom we love so deeply in the past, who might have given us beautiful memories. Unang-una, nag-contribute ako ng mga piyesa na ginamit sa Love Knot. Second, nag-perform ako ng isang piyesa na hindi akin. At nilabas ko dun yung dinivise na piece na kailangang i-relate siya sa tao. Hindi siya mananatiling piyesa pero malilink siya sa experience ng tao. Siguro it's really different kasi noon yung turo is pag nasa stage ka, imagine mo, para mawala yung stage fright, imagine mo na lahat ng mga tao dyan ay kamatis.
Pero sa sipat hindi. Kailangan mong i-acknowledge na tao yan at nagre-react yan. At kung mag-react man yan, kailangan mong i-acknowledge dahil valid yung reaction nila. So yung pagiging bukas at pagiging sensitive at vulnerable sa lahat ng nangyayari sa panahon. We're going to play a number game. We're going to have over here one. I'm Eric Carles, 23 years old. BS Physics sa girlfriend ko, isa sa Sipat Lawin. Tapos, madalas kasi akong nakikipag-usap, nakikisama. Tapos, during batalya, humingi sila ng tulong. Batalya Royal. Humingi sila ng tulong. Kasi kulang sila ng food sa tao. Parang nagpapasunod sa audience. Afterwards, na-build yung good relationship with them. So, ang nangyari, kinuha na nila ako for that as stage manager. Hindi kasi ako theater major talaga. So, feeling ko ang pinaka-major challenge ko talaga doon ay yung hindi pagiging theater major. Pero since ang Sipat Lawin naman ay welcome sa kahit anong background mo or kung ano man, basta willing kang mag-perform, willing kang magbigay ng input, feeling ko kaya na-overcome mo rin yung challenges na mismong challenge mo sa sarili. Actually, being in the science field or science coursing subject or galing din kasi ang Philippine Science High School. So, parang lagi kasi importante sa akin na yung pagiging well-rounded or pagkanain mo yung two sides of your brain. Kasi yung isang side mo ay for the science part or logic and the other part is art. So para sa akin, mas nagiging kompleto akong tao or mas na ma-maximize ko yung potential ko kapag nababalance ko yung pareho. Para sa akin, hindi kailangan na theater major yung or hindi ka dapat taga-teatro lang para makasaya sa sipat. Kasi kapag taga-teatro ka lang, anong nangyayari doon? May tendency na nakukulong ka lang din sa convention or sa traditional na paggawa ng teatro. Ngunit kapag mayroon kang influensya, tulad ng siguro sa course ko or siguro sa ibang kurso pa na nakakabigay ka ng influensya sa sipat, mas na-expand din nila, mas napapalawak pa nila kung ano yung pwede nilang gawin. Mas marami pa silang pwedeng gawin dahil sa mga taong hindi lang taga-teatro. Tayo ay umikot at sabihin sa bawat isang taong makita natin ang mahal kita. Yung mga performance kasi na binigay nila, like nagkaroon naman ng iba't ibang uri ng aspeto sa pagdating sa teatro. Yung mga pinerform nila, iba-iba yung sinakop. Like hindi lang sila nag-focus sa isang field ng theater. Like nagkaroon, palagay ko nagkaroon kasi ng improv, tapos merong perform na may sumayaw, tapos habang merong like, na buo nila yung gusto nila iparating. Bukas yung komunidad para sa kung sino mang gustong dumayo dito. But at the same time, kailangan maunawaan, kailangan makibahagi doon sa mismong proseso. Maski sa mga produksyon, hindi nagtatapos ito sa pagkakaroon ng script, pagbibigay sa actor, pag-memorize, pag-block. Ang actor, bilang sa individual, ay mahalagang bahagi sa proseso ng paglikha. At yun yung gusto namin i-develop. Kunwari ngayong November, sisimulan namin ang Carnaval, isang Devised Works Festival, kung saan may open platform din siya para sa mga direktor, sa mga gusto mag-director, wala lang platform. Based on experience, maraming gustong magbahagi, wala lang nagbubukas sa mga platform para may isagawa ito. Yun yung gustong puntahan ng Sipat Lawin.